tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang nakababahalang balita ang sumalubong sa ating ngayong araw mula sa krisis sa gitnang silangan. 8 katao, kabilang ang 2 bata ang kumpirmadong napatay sa serye ng mga pinakabagong pag-atake sa himpapawid na isinagawa ng militar ng Israel sa iba't ibang bahagi ng Gaza Strip. Ang marahas na insidenteng ito ay muling nagdulot ng matinding takot at galit sa buong rehiyon habang patuloy na nadaramay ang mga sibilyan sa walang humpay na labanan. Ayon sa mga opisyal ng kalusugan sa Palestina, ang 2 batang nasawi sa trahedyang ito ay may edad na 6 at 10 taong gulang lamang. Sila ay kabilang sa mga inosenteng biktima na hindi man lamang nakaligtas sa bagsik ng mga pambuang bomba sa kanilang tinitirhan. Bukod sa mga nasawi, iniulat din ng mga medical responders na hindi bababa sa 12 iba pa ang sugatan at kasalukuyang ginagamot sa mga natitirang ospital sa lungsod. Sa hilagang bahagi ng Gaza, partikular sa Gaza City, isang airstrike ang naganap malapit sa isang paaralan na ginagamit na kanlungan ng mga lumikas na pamilya. Isang tao ang namatay sa pag-atake at marami ang nasugatan. Bagaman iginiit ng militar ng Israel na mga target na mandirigma ang kanilang binira, sinabi nilang wala silang impormasyon sa anumang sibilyang kaswalti sa nasabing operasyon na nagdulot ng pangamba sa mga residente. Samantala, hindi rin nakaligtas ang timog na bahagi ng enclave. Isang hiwalay na airstrike ang tumama sa isang kampo ng mga tent para sa mga bakwit sa Al-Mawasi area sa Khan Yunis. Ang lugar na ito, na dati nang idineklara ng mga autoridad bilang ligtas na zona para sa mga sibilyan, ay naging mitsa ng kamatayan para sa 4 na katao, kabilang ang isang 10 taong gulang na bata na nagtamo ng matitinding pinsala sa katawan. Sa isa pang madugong insidente sa Zaytun neighborhood sa Gaza City, isang 6 na taong gulang na batang lalaki ang napatay matapos barilin ng mga puwersang Israeli. Ang pagkasawi ng bata sa mismong komunidad ay nagpapakita ng lumalalang panganib kahit sa labas ng mga direktang pambobomba, kung saan ang mga bala ng baril ay patuloy na nagbabanta sa buhay ng mga residenteng walang kinalaman sa nagaganap na armadong hidwaan. Sa kanlurang bahagi naman ng Gaza City, isang sasakyan ang direktang tinamaan ng isa pang pagsabog. Isang tao ang kumpirmadong patay sa loob nito ayon sa mga paramediko. Ang sunod-sunod na pag-ataking ito ay nagtulak sa bilangan ng mga nasawi sa araw na iyon sa hindi bababa sa 7 katao bago pa man madagdagan ng isa pang biktima na kalaunan ay kinumpirma rin ng mga otoridad sa kalusugan matapos ang masusing pagsusuri. Sa kabila ng mga ulat na ito mula sa mga ospital at lokal na pamahalaan sa Gaza, nanatiling tahimik ang pamunuan ng militar ng Israel. Wala silang inilabas na agarang pahayag o komento hinggil sa mga partikular na insidenteng ito ng pambobomba at pamamaril. Ang kawalan ng tugon na ito ay lalo lamang nagpainit sa diskusyon ukol sa pananagutan ng kanilang mga tropa sa gitna ng nagpapatuloy na digmaan sa buong rehiyon. Ang mga pinakabagong pagpatay na ito ay naganap sa kabila ng umiiral na kasunduan sa tigil putukan na namagitan noong Oktubre ng nakaraang taon sa tulong ng Estados Unidos. Ang kasunduang ito sa pagitan ng Israel at Hamas ay naglalayong patigilin ang malakihang labanan upang bigyang daan ang tulong makatao, subalit tila naging papel lamang ito na walang sapat na lakas upang matiyak ang kaligtasan ng mga tao. Bagaman totoong huminto ang ilang malalaking operasyon ng militar, hindi kailanman natigil ang mas maliliit ngunit mapanirang pag-atake ng Israel sa mga komunidad ng mga Palestino sa loob ng teritoryo. Araw-araw ang mga residente ay patuloy na nabubuhay sa ilalim ng banta ng mga drone, artilya at bigla ang pagsalakay na sumisira sa kanilang mga natitirang tahanan at pamilya sa buong rehiyon ng walang babala. Ayon sa pinakahuling opisyal na datos na inilabas ng Ministry of Health sa Gaza, ang mga paglabag ng hukbong Israeli sa kasunduan sa tigil putukan ay nagdulot na ng pagkamatay ng hindi bababa sa 1,084 na katao mula nang magsimula ang truce. Libo-libo rin ang sugatan dahil sa mga pag-ataking ito na nagpapatunay na ang tinatawag na ceasefire ay hindi nagdala ng tunay na kapayapaan sa mga mamamayan. Dahil sa mga bagong kaswalti na ito, ang kabuuang binalang nasawi sa itinuturing na mapanirang digmaan ng Israel sa Gaza mula noong Oktubre ng taong 2023 ay umakyat na sa mahigit 73,110 katao. Ang bilangan na ito ay patuloy na lumalaki bawat oras habang ang mga labi ng iba pang biktima ay nananatiling nakabaon sa ilalim ng mga guho ng mga gusali.
Bukod sa napakalaking bilang ng mga nasawi, iniulat din ng kagawaran ng kalusugan na umabot na sa 173,579 na katao ang nasugatan mula nang sumiklab ang kaguluhan. Marami sa mga sugatan ay nagtamo ng permanenteng kapansanan dahil sa kawalan ng sapat na gamot, kagamitang medikal at mga siruhano na mag-oopera sa kanila sa loob ng mga sirang ospital sa Gaza. Hindi lamang buhay ang kinukuha sa digmaang ito kundi maging ang mismong lupain ng mga Palestino. Iniulat na pinalawak ng Israel ang kontrol nito sa loob ng enclave ng halos 11% lampas sa tinatawag na Yellow Line. Ang linyang ito ang nagmamarka sa mga hangganan ng Gaza Strip na napagkasunduan sa nakaraang kasunduan ng tigil putukan upang maiwasan ang anyamang karagdagang hidwaan ng militar. Ang tinatawag na Yellow Line ay isang mahalagang demarkasyon na binalangkas upang protektahan ang mga teritoryo ng bawat panig at tiyakin na may sapat na espasyo ang mga sibilyan para mabuhay ng ligtas. Gayunman, ang patuloy na pag-okupa ng Israel sa mga lugar na lampas dito ay tahasang paglabag sa mga internasyonal na kasunduan at nagpapakita ng kanilang layunin na kontrolin ang buong Gaza Strip sa hinaharap. Noong nakaraang linggo lamang, isang coalition ng mga ahensya ng United Nations at iba't ibang non-governmental organizations ang nagpalabas ng isang seryosong babala. Ayon sa kanila, ang patuloy na pagpapalawak ng teritoryong kontrolado ng militar ng Israel ay naglalayong ilagay sa buhay ng milyon-milyong sibilyan sa matinding panganib at nagpapasikip sa mga natitirang ligtas na lugar para sa mga lumikas na pamilya. Binalaan din ng mga ahensya ng UN na ang paglawak ng kontrol ng Israel ay direktang sumasagabal sa mga pagsisikap na makapaghatid ng tulong makatao. Ang mga checkpoint at hinarangang kalsada ay nagpapahirap sa pagpasok ng pagkain, tubig at mga gamot sa mga lugar na nangangailangan ng agarang tulong na nagiging sanhi ng mas malalang gutom at pagkakasakit sa hanay ng mga pamilyang walang makain araw-araw. Dahil sa paglipat ng kontrol ng militar malapit sa Yellow Line, 12-dosenang pamilyang Palestino ang napilitan na namang lisanin ang kanilang mga pansamantalang tahanan at ari-arian. Sila ay muling itinaboy sa kawalan, bitbit lamang ang kaunting gamit na kanilang nasalba upang maghanap ng bagong matutuluyan sa isang rehiyon na halos wala ng ligtas na sulok para sa kanilang kaligtasan at kapayapaan. Habang nagpapatuloy ang tensyon sa militar, ang sitwasyong makatao sa loob ng Gaza Strip ay nananatiling lubhang kritikal. Ang kakulangan sa malinis na tubig, kawalan ng kuryente at limitadong supply ng pagkain ay nagdudulot ng matinding krisis sa kalusugan ng publiko. Ang mga bata at matatanda ang unang nagdurusa sa ilalim ng mga malupit na kondisyong ito na tila wala ng katapusan sa darating na mga araw. Sa pinakahuling ulat mula sa United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs o OCHA, na itala ang halos 9,000, 300 kaso ng chickenpox sa mahigit 100 at 30 pasilidad ng kalusugan sa buong Gaza. Ang mabilis na pagkalat ng sakit na ito ay direktang resulta ng kawalan ng mga pangunahing bakuna at malinis na pasilidad upang gamutin ang mga pasyente sa gitna ng krisis. Ayon sa OCHA, ang pagtaas ng mga kaso ng chickenpox ay nagaganap sa gitna ng matinding pagsisiksikan sa mga kampo ng bakwit, lumalalang sanitasyon at malawakang panganib sa kapaligiran. Sa pagtatapos ng ating balita, na natiling malaking hamon sa buong mundo kung paano matitigil ang trahedyang ito at maibabalik ang kapayapaan sa mga mamamayan ng Gaza. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating ulat ngayong araw.